Agatha, tama ba ang narinig namin? Kasi parang magkakaibang bersyon na ang lumalabas, parang amin, babawi, amin, bawi. Inamin ba ni dating Pangulong Duterte na talagang mayroong Davao Death Squad na isang marahas na grupong pumapatay sa mga kriminal? Corina, tama nga ang inyong narinig. Ngunit unang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang death squad. Pero di rin nagtagal ay inamin niya na mga membro nito ang dating hepe ng Davao Police. Inisa-isa pa nga ni Duterte ang mga dating police chief na naging bahagi ng DDS at nagkataong dumalo rin sa Senado. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n isili. Lahat yan sila, ito si Danao, ayan o. Ayan, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang ilan bang pinatay mo? Ito ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng nauna niyang pahayag na walang state-sponsored killing sa ilalim ng kanyang administrasyon, mapamayor man siya o kahit noong naging presidente. Una nang sinabi ni dating Senator Laila De Lima sa hearing ng House of Representatives na mayroong reward system ang Davao Death Squad para patayin ang mga drug suspect. Pero ayon kay dating Police General Vicente Danao, tingin niya ay nagbibiro lang si Duterte dahil noong panahon niya aniya bilang PNP at Davao Police Chief, hindi siya inutusang pumatay. Pero may isa pang inamin ng dating Pangulo. Aniya, inutusan niya ang mga pulis na i-provoke ang umano'y mga suspect para manlaban at nang sa ganun ay may dahilan ng mga pulis para patayin sila. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, Yes, if I may say as a it's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Sa pagpapatuloy ng hearing kanina, umapela si Duterte na siya na lang ang imbestigahan imbes na ang pulis. Binawi rin niya ang pahayag niya kanina na ang mga pulis ang mga miyembro ng Davao Death Squad dahil sabi niya na sibilyan ang mga ito. Wala rin daw reward sa kanila. Wala rin daw pinagsisisihan si Duterte sa paglulunsad niya ng drug war at kung mabigyan siya ng oportunidad, uulitin daw niya ito. Corina? Okay, nalilito kami. Umaamin ba siya o hindi? Parang hindi, ano? Parang sinasabi niya na ito'y parang symbolic, biro-biro lang. Ito ang aking nakikita doon sa report, Agatha. Corina, ang pinakahuli niyang update ay sabi niya na meron ngang death squad pero hindi mga polis ang miyembro nito kundi mga civilian. Pero may mga nagsasabi rin na joke lang ito, sabi nga ng ibang mga police chief. Corina? Okay, dumalo rin si dating Senador Laila De Lima. Ano naman ang sinabi niya sa medyo nakakalito na mga pahayag ng dating Pangulo? Corina, si dating Senador Laila De Lima naman ay kinwestiyon tungkol yan sa panahon niya bilang Secretary of Justice dahil posibleng may umano'y malfeasance daw dito dahil hindi raw nakapagsampa ng kaso tungkol sa Davao Death Squad. Pero ang sabi naman ni De Lima ay nakailang follow-up siya sa NBI, ngunit ang sabi sa kanya ay nahihirapan silang maghanap ng testigo. Corina? So, okay, patuloy siguro ang paghahanap ng totoong ebidensya tungkol sa Davao Death Squad, ano, na maaaring hindi makuha mula kay dating Pangulo. Magbabalik pa ba si dating Pangulong Duterte sa mga susunod na araw?
Corina, hinihintay natin ang kumpirmasyon tungkol dyan. Ngunit mukhang mangyayari yan dahil nagpapatuloy pa nga ang hearing at mukhang marami pang tanong para sa kanya. Corina? At yung sinasabing pagbanggit ng pag-coach ng ilang mambabata sa kamera sa isang miyembro ng PNP. Tungkol naman daw saan ito? Narinig nga natin yan, Corina, tungkol yan sa pagsabi ni Police Colonel Hector Grijaldo na tinawag daw siya ni Congressman Dan Fernandez para sabihin na alam niya ang tungkol sa reward system at nangyari yan bago ang hearing sa House. Andoon din daw si Congressman Abante at hinihiling na ikumpirma ang pahayag ni Garma tungkol sa Davao Death Squad. Ngunit tumanggi si Grijaldo at sabi pa ngang na-insulto siya rito. Agad naman tong pinabulaanan ni Fernandez at ni Abante. Sabi ni Fernandez, pinatawag siya dahil sabi ng abogado ni Garma na may alam si Grijaldo tungkol sa reward system. Wala rin daw silang pinapirma na affidavit. Corina? Okay, maraming salamat. Agatha Gregorio live nag-uulat mula sa Senado.